Ito ang Metro Manila Subway Project. Ang Metro Manila Subway Project ay ang unang underground railway system sa Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinili ng Shimizu Fujita Takenaka EEI joint venture ang teknolohiya ng Teritech para mahawakan ang mga hinihingi ng makabuluhang proyektong pang-imprastruktura na ito. Ang patuloy na advancing tunnel conveyors ay kasalukuyang nakadeploy para sa Phase 1 Contract Package CP101 ng Metro Manila Subway Project sa Manila. Ang mga tunnel conveyor na ito ay pinili ng Shimizu Fujita Takenaka EEI joint venture, ang contracting team na nagtatrabaho sa ngalan ng Department of Transportation sa Manila. Kabuuang 6 na tunnel boring machines, TBM, ang ginagamit, kasama ang mga conveyor ng Teritech na tinitiyak ang mahusay na pag-alis ng spoiled sa buong proseso ng paghuhukay. Isang kabuuang 4 na Teritech continuously advancing conveyors ang gumaganap ng mahalagang papel sa pagtatayo ng 33.1 km subway section, na nag-uugnay sa Mindanao Avenue sa hilagang bahagi ng Metro Manila sa Western Bikutan sa Timog. Ang 4 na tunnel conveyor, na inihatid para sa CP101, ay kasalukuyang nakalagay sa seksyon sa pagitan ng Metro Manila Subway Depot at Quirino Highway. Ang Teritech C09 at C10 continuously advancing conveyors, 1,500 metro ang haba, ay sumuporta sa TBM1 at TBM2 sa kanilang successful breakthrough sa Quirino Highway Station pagkatapos lamang ng 11 buwang operasyon. Ang mga conveyor na ito ay binabaklas at iniimbak ngayon, samantala, ang continuously advancing conveyor C11 at C12 ay naghahanda upang suportahan ang TBM3, assembly na naka-schedule para sa January 2025, ang TBM4, matapos makumplito ang pagsubok nito, ay magpapatuloy sa paghuhukay ngayong December 2024. Dinisenyo upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng proyekto, ang Teritech C11 at C12 continuously advancing conveyors ay 1,850 metro ang haba at maaaring gumana sa bilis na 225 cubic meters per hour, na may nag-iisang pulley head drive power na 160 kilowatts. Ang mga conveyor na ito ay idinisenyo upang mahusay na pangasiwaan ang iba't ibang materyales na nakuha ng tunnel boring machine sa buong haba ng biyahe. Ang mga magagaling na conveyor na ito ay idinisenyo upang mahawakan ang mga pinaghalong materyales, kabilang ang mabuhangin na graba at mga batong hanggang 400 mm ang lapad, na idinisenyo sa kakayahang umangkop para sa mapaghamong mga kondisyon ng lupa. Kabilang sa mga pangunahing tampok ang hydraulic tensioning para sa mga horizontal cassettes, wider than standard roller sets for enhanced tolerance, and 2-roll V-return idlers for improved tracking. Teritech patented advancing tailpiece, employing an active hydraulic system, ensures smooth negotiation of curves, maintaining efficient spoil transport even in unsteady conditions. Ang seksyon ng CP101 lamang ay inaasahang magbubunga ng humigit kumulang 1.2 milyong metro kubiko ng nahukay na materyal sapat na upang punan ang 500 swimming pool na kasing laki ng Olympic. Ang buong alignment ay bubuo ng humigit kumulang 7,419,940 cubic meters. Sa pagtatapos sa 2028, ang Metro Manila Subway ay inaasahang magsisilbi ng hanggang 370,000 pasahero araw-araw. Tinatampok ng proyektong ito ang pangako ng Teritech sa pagbibigay ng mga makabago at maaasahang solusyon sa tunneling para sa mahusay at ligtas na underground transport infrastructure sa buong mundo. Samantala, sinabi ni DOTR Secretary Jamie Bautista na ang partial operations ay aabot sa Ortigas, Pasig City sa 2029, aniya,
nasa 15.57% na ang construction progress. Ang kauna-unahang mass transit system ng Pilipinas, ang Metro Manila Subway ay tatawid sa 8 lungsod mula Valenzuela City hanggang FTI Bikutan sa Parañaque City, na may spur line sa NAIA Airport Terminal 3 sa Pasay City. Ang 33 kilometro at 17 istasyon na linya ng Riles ay naglalayong bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Quezon City at NAIA mula sa 1 oras at 10 minuto hanggang 35 minuto lamang. Sa sandaling gumana, ang underground railway system ay makakapagserbisyo ng hanggang 370,000 pasahero araw-araw. Ang Metro Manila Subway ay isang 33 kilometro, 20 milya, underground heavy rail line na una sa uri nito sa Pilipinas. Ang proyekto ay bahagi ng Build program ng Duterte administration. Ang Japan International Cooperation Agency JICA ay nagbibigay ng pautang para masakop ang malaking bahagi ng gastos ng proyekto. Naantala ang proyekto dahil sa ilang kadahilanan kabilang ang pandemya ng COVID-19, mga hamon sa pagkuha ng lupa, mga isyu sa right of way, at mga pagkaantala sa mga pagbabayad. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang kanyang administrasyon ay nagnanais na ituloy ang mas engrandi at mas ambisyoso na mga proyektong infrastruktura upang lumikha ng mga trabaho, mapabuti ang koneksyon, at magbigay ng kaginhawahan sa mga Filipino commuters. Ang programang Build Better More ni Pangulong Marcos Jr. ay magpapatuloy sa Golden Age of Infrastructure ng bansa at magpapatuloy sa mga programang Build ng nakaraang administrasyon.